Hello guys. Ang tigas ng ulo ng kabayo. Kinakabahan na ako. Andito pala tayo sa Pink Valley. Tinatawag yung Pink Valley. Pasaway na itong ang pasaway naman itong kabayo. Natututo na ako. Actually, masarap mga bayo. Basta kaya mong kontrolin yung kabayo kasi may pagkakataon talaga na kapag may nakita silang mga damo, gigilid sila at kakain. Kaya dapat makontrol mo sila. Guys, andito tayo ngayon sa White Valley. Tinawag siya yung White Valley dahil lanyo. Kasi yung lupa niya puti. Kanina galing tayo sa Pink Valley. Kasi during spring, maraming mga pink na mga halaman na tumutubo around dun sa valley na yon. Kaya nagmumukhang pink yung valley na yon. So kaya siya tinawag na Pink Valley. Tingnan nyo, sobrang ganda dito. Lalo na ang ganda ng place. Kasi ang dami ng mga ilaw. Sarap tumambay dito sa taas. Nga pala, yung sinabi ko kanina na dito sa Cappadocia, may dalawang klaseng hotel na sikat. Ito yung Cave Hotel or yung Stone Hotel. Yung Cave Hotel, meron silang cave room. Yung Stone Hotel, meron silang stone room. Kapag Cave Hotel, big sabihin, yun yung nakita niyo sa mga videos ko kanina na mga malalaking stone na kinerve nila, tapos ginawa nilang mga rooms. Tapos yung Stone Hotel naman, parang hotel pero nilagyan nila ng mga stone. Tapos yung Stone Hotel, ang style niya is Ottoman Empire style o kaya Turkish style. Tapos kapag yung cave naman, para kang mag-isa lang sa mundo. Ganun yung style niya. Morning guys! Today is our air balloon.
guys, lumilipad na kami. Hello guys! Natapos na rin ang hot air balloon experience natin. Sobrang ganda. As in sobrang ganda. Perfect ng weather. Tapos, hindi ganun kalamig sa taas. As in, mamamangha ka talaga. Sa simula pa lang, parang nagdadalawang isip ako ituloy. Kasi nga, takot ako sa height. May fear of heights ako. Sa feeling ko mahuhulog ako. Pero, fight pa rin kasi nagbayad ka na eh. At ito pa maganda. Sobrang mura ko lang siya nakuha. Kasi last month, nag-book ako ng accommodation, tapos tinanong na ako ng may-ari kung gusto ko daw bang mag-hot air balloon. Tapos binigay niya sa akin yung mga prices saka yung mga company na nag-o-offer ng hot air balloon. Tapos ang pinakamura lang na ibigay niyang offer is 100 euro, tapos ang pinakamahal is 180 euro. Pero syempre nagdadalawang isip ako kasi ang mahal sobrang mahal talaga. Pero nung sabi niya sa akin, pag-isipan ko muna daw, tapos dyan na daw ako magdesisyon pagdating ko dito. So nung dumating ako dito, sobrang mura nung offer. Bumagsak yung offer. Naging 60 euro. Pero nung nakaraan,
the day before ako dumating, €50 daw. Kasi dumating ako, €60 na siya. Kaya ang galing, sobra. Worth it talaga. 5, 5, 4, 3, 2, 1. basa lahat. One tip for my team, you can put your glass. Thank you my team for security landing. Thank you. Zaten var. Cheers, guys. Sarap. Guys, ang tip ko sa inyo, pag pupunta kayo dito sa Cappadocia at talagang balak nyo talagang sumakay ng hot air balloon, huwag na kayo magdalawang isip kasi sobrang worth it yung babayaran nyo. As in sobra, to the highest level. To the highest level. Pero, kunyari, nag-book na kayo. Kasi nag-book ako ng accommodation ko dito sa booking.com. Kasi nga, may nakukuha ako dong 20 to 30% discount from the original price nung pinapublish nila. Kaya, sobra ako nakakatipid sa booking.com. And then, ayun, kapag nakapag-book na kayo ng accommodation, makikipag-communicate sa inyo yung may-ari ng accommodation. Tapos, mag-o-offer siya ng mga pwedeng gawin dito, like ng mga tour, red tour, green tour, ano pa ba, horseback riding, open air museum, saka itong hot air balloon. Tapos, ibibigay niya lahat ng mga prices ng lahat ng mga company na affiliated sa kanila. Pero, ang kinaganda dito is wala silang cut. Talagang ino-offer nila sa mga kliyente nila yung mga tour. As in, 0% ang cut nila doon. And then, ako kasi ginagawa ko, yung mga tour kinukuha ko sa third party, sa Aviator. Doon ako kumukuha ng tour. Pero kasi sobrang mahal, ang offer sa Aviator, kasi third party sila pinakamura na doon yung €200. 200 to €300. Tapos isang oras ka na sa taas. Pero kapag direct ka dun sa company na nag-book, sobrang mura lang. As in, halos half the price. And then, yun nga sabi ko kanina, €50 nung the day before ako dumating ang offer. Tapos nung dumating ako dito, tumaas ng €10, so €60 na. Tapos, so ngayon ng €60, tomorrow €70 pataas. Hanggang pagdating ng May, yun na yung peak season nila. So, sobrang dami na sobrang taas na ng price nun. So, kung pupunta kayo dito, perfect time yung April. Kasi mura yung prices. Saka dito na kayo mag-book pagdating nyo dito, dun sa accommodation. I-offer naman kayo, kung hindi kayo offeran, tanungin nyo yung accommodation. Kasi sila yung contact doon sa mga company. So, huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Punta na kayo dito. Hello, good morning guys. Andito pa rin tayo sa Cappadocia. Pakita ko sa iyo kung nasaan tayo. Andito tayo ngayon sa Cappadocia Panoramic View. Ay, yung mga formation na yan, ang majority ng dahilan yan is because of water and winds. Na-form itong mga rock formation na before na-form itong rock formation na to, ang dahilan nito is yung volcanic ashes, according sa tour guide namin, because of the volcanic rashes because of the volcanic ash. And then, my God, naglalag tuloy ako. Na-form to because of 200 meters of volcanic ashes. Tapos, habang dumaan yung mga panahon, because of land erosion, na-form itong mga matataas na mga rock formation na to. At alam nyo ba, hindi to matigas itong mga rock formation na to. These are volcanic tuff. So, dito sa Cappadocia, ginagawa nila itong tahanan nila
binubutasan nila itong mga rock formation na to. Tapos, marami rin ditong mga cave wineries. And then, binubutasan nila itong mga to para maging imbakan ng pagkain nila for the incoming winter. Tapos, tirahan ng mga alaga nilang hayop. Ayun. And then, natatandaan niyo yung sinabi ko sa inyo na isa sa mga sikat ditong mga accommodation is cave hotel. Ayan. Pero hindi itong location na to yung may mga cave hotel. Sa kabilang area yon. And then, kapag nandun ka sa cave room, hindi mo na kailangan ng aircon kasi pagpasok mo ang lamig sa loob. Sobrang lamig talaga. Pero feeling mo isolated ka sa mundo kapag nandun ka sa loob ng cave hotel mo. Ano pa ba? Sa Cappadocia, mahilig ang mga tao sa mga wines, sa alak. Hello guys! Andito tayo sa ibang destination na naman. And dito tayo sa ano bang pangalan nito? Narligol. Ayun, itong place na to, itong lake na yan, that's a volcanic lake. So, that's a thermal volcanic lake. So, ibig sabihin, walang nabubuhay na isda dyan, hindi pwedeng inumin, mainit yung tubig, hindi ka pwedeng maligo dyan. Kasi sulfuric yung tubig dito. Hindi na siya active volcano, pero mainit yung tubig sa ilalim. So, ayun. Kaya thermal water siya. According sa tour guide natin, this was last erupted 6,000 years ago. Pero dito sa area na to, wala na daw active na volcano. Hello guys! Andito tayo ngayon sa volcanic lake. Pakita ko sa inyo. Yan. This is a volcanic lake. At according sa tour guide namin, walang nabubuhay dyan dahil sulfuric yung tubig dyan. Mainit yung tubig. Walang isda, hindi pwedeng inumin, bawal maligo. Ayun. Tapos, last daw eruption nito was 6,000 years ago pa. It is not an active volcano anymore, pero may thermal pa rin daw sa ilalim, kaya mainit yung tubig dito. Kapag kunyari nagutom kayo sa tour nyo, meron namang marami namang nabibili dito na pagkain sa mainom. May coffee, may ice cream, may soft drinks, saka may mga food kung nagugutom lang kayo.